Isa sa mga katangiang likas sa mga lokal ng Barlig Mountain Province ay ang kakayahan nilang gamitin ang mga biyaya ng kapaligiran sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ay, meron. Okay. Ito. Pang malakihan. Parang kamuti siya pero masarap lantakan. Natin sa lang. Ang kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan ang nagbibigay sa kanila ng kasanayang makilala ang bawat halaman, damo, puno, bunga, at maging mga hayop na makakatulong na pagyamanin palalo ang kanilang mga sarili. Ito rin ang pinag-uugatan ng ideya sa likod ng Barlig Rainforest Farm Project na sinimulan ng vlogger, farmer, at kapwa kong proud igorot na sina Daniel Matches at ng kaibigan niyang si Ricky Lakbongan. Yung farm namin, originally, primary siya na citrus farm. Pero we've decided na since gusto nga namin maging diverse yung farm, nag-start na kami mag-intercrop ng mga coffee, if you can see. Meron tong mga bagong tanim na coffee na less than a month old pang mga yan. Those are Catimor arabica. Ayun po. So we're trying to see kung paano kaya yung harmony ng citrus and then coffee, and we hope na maganda po yung result niya. Mula pa lang sa highway papunta sa Barlig Rainforest Farm, makikita mo na sa mga libis ng kabundukan ang mga puno ng pongkan at lemon na hitik sa bunga. Itinanim ang mga punong ito sa kaligitnaan ng kagubatan kasabay ng pangangalaga nila sa mga punong kahoy at mga halamang likas na tumubo roon. Yung farm talaga namin, hindi siya yung usual na conventional type of farm na nakikita natin usually sa mga TV shows. Yung gusto naming design ng farm namin ay forest talaga siya. Yung parang ganito na iba-iba yung mga kahoy, iba-ibang mga species, iba't ibang plant, may mga yung flora and fauna dapat balance. Hindi po kami naglalagay ng mga external inputs or mga chemicals or pesticides kasi gusto namin na totally organic siya. Tapos harmonize sa kung ano yung galaw ng forest ecosystem. At isa sa mga kasalukuyang isinusulong ni Daniel at Ricky ang pagpapalaki at balang araw ay pag-ani ng iba't ibang varieties ng kape. Kasama ko si Ricky nung in-start namin tong Barlig Rainforest Coffee Project. So yung inspiration po namin is nakita po namin na sa Ethiopia nga native na tumutubo ang kape sa mga gubat. So kung ganun yung situation doon, pwede nating i-replicate dito sa Philippines na rainforest din yung meron tayo na ecosystem. Ito po yung isang klase ng kape na tinanim ko nung high school pa ako. So more likely mga mga 8 years old. 8 years old itong kape. Kung napapansin niyo po, mayroon na po siyang mga ripe berries or cherries. Kung sa pag-harvest naman, yung standard ay dapat pinipili namin yung red na talaga na cherry. So ito yung isang magandang example ng red cherry. Ganyan po. Dito sir, pag namitas tayo, ganito, kunin mo to, tapos twist, ganun. Para hindi masama yung barnacles niya. Ganun twist. Kasi dito lalabas yung pag sa susunod na harvest, dyan lalabas ulit. Yung isang berry or cherry ng coffee, meron siyang tinatawag na pulp. Ito yung nasa labas. Pag pinisa mo yan, ganyan, lumabas yung kanyang, yan po. Ito yung, pero hindi pa to yung mismong coffee bean kasi pag meron pa tong hull tsaka yung mucilage na tinatawag. So pag drenay mo to, tapos tinanggal mo yung hull, andun na yung mismong green beans na siya namang niro-roast to produce yung iniinom nating coffee. Ayan po. Itong pulp niya, yung iba dry ito kasi ginagawang tea. So hindi siya tinatapon, pero for most farmers kasi wala silang masyadong time to do the processing ng pulp, they use it as fertilizer, to add sa compost nila.
Kasama rin sa mga matatagpuan sa paligid ng Barley Grain Forest Farm, ibinibida rin ni Daniel sa kanyang mga vlogs ang iba't ibang mga halamang maaaring gulayan tulad ng pako at watercress na mas kilala dito sa itaas bilang tongsoy. Ilang metro mula sa Barley Grain Forest Farm sa Lias, maaari ka ring manghuli ng maliliit na uri ng isda na kung tawagin dito sa Barlig ay katsiw. For our dish, we'll be using yung mga napupulot, actually nakukuha ng mga tanim, mga produce sa paligid lang. Ito tinatawag naming tongsoy or watercress. Ito makikita mo lang to doon sa mga paligid, lalong-lalo na kapag may kanal ka nakita. Yung kanal na galing yung tubig sa bundok, yan, makikita mo to, nakagrupo-grupo yan. And then, pwede mo nang pitasin, free for everybody. Siyempre, pag mamamalengke ka, kunyari pupunta ka ng Bontok, yan, binibenta nila ito by the plastic. I think masarap tong gamitin doon sa dish na naisip ko ngayon kasi meron din sila dito. Yan, tinatawag nating katsiw or kagaya sa poblasyon, tawag daw namin dito yatsiw. Ito yung mga maliliit na isda na nahuhuli dito mismo sa ilog. Ngayon yung watercress natin, almost similar to arugula yung lasa niya. Very peppery, matapang na matapang. But it mellows down kapag na-a-applyan ng heat. So, ipiprito natin yung katsiw and then ito-toss natin together with the citrus products na meron dun sa farm ni Sir Daniel. Meron din tayo ditong pako na isasama din natin dun sa ating dish. So pag mainit na yung pan natin, ilalagay ko lang yung ating mantika. Ngayon gusto ko to sobrang init kasi gusto kong crispy yung kalalabasan ng ating mga katsiw. Typically to, just like most of our favorite dishes, binuboy lang ito, sinasabawan, and then siniserve na as is. I'll just add in our garlic. For this particular recipe, gusto ko lang na may konting layers lang ng flavors and texture na rin kasi malutong ito. Season natin ang salt and pepper. Then hayaan lang natin to. Huwag nyo masyado itong hahalu-haluin lalo na pag ganito kaliliit. Medyo delicate din yung flesh niya. So kapag hinalo nyo to ng hinalo, madudurog. So hayaan lang natin siya dyan na matusta, saka natin siya i-flip. At habang piniprito natin yung ating katsiw, maghihiwa lang ako ng ating citrus. So yeah, in a way, para na rin tayong gumagawa ng vinaigrette. Kasi we have here, I will be using the same oil na meron siya dyan. And then lalagyan ko lang siya ng acid, which is yung ating citrus products dito. Kukunin ko lang dito yung parang malalambot lang na stem. Ito kasi medyo maganit na eh. Yan. Pwede nyo pa itong ihalo siguro sa iba pang putahe. Kung makikita natin, tostado na yan. So isi-set aside lang natin yan dyan. Pwede na nating patayin yung apoy at this point. Bubuuin lang natin yung iba pang components ng ating dish.
So yan, nagre-rest lang yung ating mga fried and crispy kachiw. Tatapusin ko lang yung ating pako. Pwede na natin siyang itos. And of course, pwede na tayo mag-serve. So ganun lang kabilis yung proseso natin. Of course, pinakamahirap na part dito is yung uulihin mo mismo yung kachiw, maghahanap ka ng pako. Pero kasi ito yung mga tipo ng ingredients na bilang kusinero, talaga namang nakaka-excite for me. By applying different cooking applications, different cooking techniques, kumbaga mabibigyan natin ng ibang dimension yung karaniwan nating mga ingredients na ginagamit, kagaya ng kachiw, binoboil lang na namin yan, tsaka piniprito, but rarely mo silang nakikitang pinagsasama. So at least, pag umalis tayo dito, may iiwan tayong, siguro, bagong recipe, bagong paborito ng mga taga-Barlig. So meron pa tayo dito ang residual heat. Kaya mainit na mainit pa yung mantika natin. Saka ko lang ibabagsak yung ating tongsoy. And yung ating pako. And of course, yung ating pongkan. Yan, pwede na tayo mag-plate. Bukod sa mga puno ng citrus fruits at mga kape, matatagpuan din sa puso ng Barlig Rainforest Farm ang iba't ibang mga halamang di gaano kilala ng nakararami sa atin. Makikita itong natural lang na tumutubo sa mga sulok ng kagubatang pumapalibot sa farm ni na Daniel at Ricky. Ito sa amin gulay, inuulam din namin to. Ito yung tawag nila na wild amphi. Malilit sila. Kusa lang na tumubo. Yung amte usually ginigisa siya tapos hinahalo siya sa karne. Kung minsan sa mga canned goods like sardines. Ayun po. Tapos hindi lang naman amte yung makikita ng mga wild vegetables dito. Meron tayong tinatawag na porportak. Meron din kami yung porot na edible din yung fresh shoots. Dito sa farm, meron kaming mga pre-preserve na mga type of trees or species of trees kasi bukod sa nakakatulong ito to improve yung fertility ng lupa or to enhance yung productivity ng soil, habitat din to or source of food ng mga wildlife tulad ng mga ibon. So isang magandang example niyan itong tuwar. So itong tuwar ay isa itong hardwood, nagbubunga din to, edible yung fruits niya. So kinakain siya ng mga ibon tapos pati mga civet cats and other wildlife. Ngayon may mga locals na din na nag-experiment na pwede pala itong gawing wine. Okay, sinong may gustong makakita ng yakon? Ano yun? Yakon yung parang kamote na Root crop. Check natin kung may bunga. Ito po yung pan niya, suko niya. Tapos, titingnan natin kung meron sa loob. Parang, ay, meron. Okay, ito. Pang malakihan. Parang kamuti siya pero ang sarap lantakan. Habang nangunguha sina Daniel at Ricky ng mga ligaw na gulay na maaari naming ulamin, sinamahan naman ako ng isa ko pang kaibigan dito sa Barlig na si June na manghuli ng isa sa mga isdang paborito rin ng mga taga rito. Yan. Alright.
papakita lang namin sa inyo yung isa sa mga talagang paborito ng mga lokal dito, especially sa Barlig, yung tinatawag nating chalet. So yung chalet is a type of eel na dito talaga naninirahan sa ilog namin, and dumating to sa point na kailangan ipagbawal hulihin at some point kasi medyo naging critical. Pero ang maganda kasi dito, nabigyan ng chance, naka-recover, eto, may enjoy natin siya ngayon. And one of the ways of catching it is hook. And ito yung tinatawag nating pukato, na nilalatag daw nila to siguro for several days, especially after typhoon, para makahuli ka ng mga ilang piraso ng chalet. Pero ano ba kadalasang niluluto natin dito pag chalet? Chalet? Yun lang. Simple. Simple lang luto lang. Basta may asin tsaka sabaw, okay na yun. Ayos na. Tapos Oo, kung ayos na ano-ano na lang nagulay. Oo. Kahit na naman ang ihalo mo, okay na yun. Laban na, no? Oo. Well, anyway, patitikman lang natin si Tropang Jun. Simple lang din naman na luto. Pero sigurado magugustuhan niya. Marami-rami kaming chalet na nahuli ni Jun sa ilog. Isasama ko ito sa mga ihahanda ko para sa salo-salo namin ngayong araw. Gagawa tayo ng isang simpleng putahe. Isang napakadaling chalet rice bowl. Kaya Manet, ganito ko nga rin. Game. Ang pangit. Lahat eh mo na. Nakaspread tapos lahat gumagana. Una kong hiniwa into serving portions ang sariwang chalet na nahuli namin kanina. Pagkatapos ay pinahiran ko ito ng oyster sauce. Nang uminit na ang mantika, sinimulan ko nang iprito ang mga hiniwang chalet. Bango. Ilang minuto pa, luto na rin ang ating rice. Ipatong lang ang bagong pritong chalet sa mainit na kanin at ganun lang kadali. May simple at mabilis ka ng chalet rice bowl. Sana magustuhan ito ng mga makakasalo natin mamaya. Basugaan ba yun? Yung black box yun? Ayo, hindi. Ayo, hindi. So ito yung halaman na kung tawagin nga sa baba ay unti or dito sa taas, amti. Ito yung mga bunga niya kapag hinog na, nangingitim, green kapag hilaw, and yung dahon niya ay kamukhang kamukha ng sili. So yun yung bunga niya, pag hinog na, matamis. Matamis yung lasa niya. Actually, pwede nga ring papakin eh.
isa rin itong superfood. Kaya mas maganda sana kung nakikilala natin sila and na-utilize kasi hindi niya kailangan ng malaking space or even effort para paramihin. They basically just grow in the wild. And ito, kung alam mo lang yung hahanapin mo, napakagandang i-include ito sa ating mga diet. Pero for this dish, yung dahon lang nyo yung gagamitin natin, which is kamukha nga ng dahon ng sili. Yung bunga naman, I actually haven't tried na lutuin ito ng kasama yung bunga, pero hindi naman siya matigas. I think pwede natin siyang isama, yun lang, teka humabol. I take it back. Mapait. Mapait yung green na bunga. So, ito yung medyo pahinog na. Tingnan lang natin kung magbabago rin yung lasa. Hindi. Mapait pa rin. Tikman nyo. Ilaw. Parang palaya. Oh, sa kakakain ng black ngayon. Doon mo babawiin sa ano? Oo. Layo, no? Layo ng lasa. We'll make a very quick dish at napakasimple. Yun nga, sabi natin, pag chalet ang niluluto nila dito, normally sinasabawan lang. So yun lang yung gagawin natin. And yung parang pinakapampalasa ng ating dish, yung protein component na rin niya, yung ating chalet. So ito yung tipo ng isda na sa amin, hindi na rin namin tinatanggal yung laman loob. Sinasama actually namin yan sa pagluluto. Knowing kasi na yung kinakain nila, kasi nasa wild naman sila, hindi siya feeds or siguro yung mga artificial na pagkain. So ganun lang kasimple yung ating mga ingredients. Pwede na nating salang. Yan natin ang mantika. And titimplahan ko lang siya ng asin at paminta. At dahil maganda na yung buluwak niya, ihahabol ko na yung ating amti. So ganun lang yun. After 5 minutes, pwede na tayo mag-serve. Lord, we ask that you bless this food to give us the strength and the nourishment as we continue with our activities. Continue to guide us, Lord, protect us, Lord, so that all that we do will be according to your will. All this we ask in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. 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 Please, do the honors. Okay, so appetizer, yeah? Oo. Naimas. Sabi ko sa'yo, di ba, patitikman kita ng... Oo. Kasi ito yung madalas mong natitikman, yung may kon eh. Oo, yung May sabaw lang. sabaw. Para sa isang kusinero at food explorer na katulad ko, ang mga kagubatan at ilog ng Barr Lake ay lugar ng mga tinatagong yaman. Masaya akong nagkakaroon ako ng pagkakataong maipakilala ang mga masasarap na biyayang ito ng inang kalikasan sa mas nakararami. At syempre, maibahagi ang masasarap na pagkaing maaari kong mailuto mula sa mga ito. Sa mga kababayan at mga bagong kaibigan dito sa Barr Lake.
yung rice field na share ng nanay ko. Pero for the longest time, dahil nga wala siya dito, si Uncle Petey, siya nang nangangalaga. Every year, yung share namin, binibigay niya sa amin. Kaya lagi pa rin kaming nakakatikim ng paborito naming heirloom rice na chorchoros.